Good afternoon, everyone. Please get my Good attention. afternoon po. Good afternoon po. Please get my attention if magkaroon po ng problem sa audio or dun sa nakashare screen po na phone ko. Okay, so as of now po, ang gagamitin ko to show you yung mga katumbas na programs na mga ginawa natin na planning from the problems you were given before will be decoder po na app. Okay? So through the decoder app, let's click on start coding and then click on create file. Sorry po, may konting may konting feedback. Then, yung klase po na program na gagawin na with C++. And then, let's name this file as sample, given that. So, yung given one ko po dito would be, ang gagawin ko pong program na to would be yung problem number one natin sa shared notes natin through Google Docs. So if you remember po, meron po tayong SE1A na shared na notes through Google Docs. So yung problem po natin na given doon was, mag input po ang user ng value in miles and then i-convert po natin siya to kilometers. Right? So nagawa na natin yung IOP, the algorithm, and then the flowchart. Now let's continue on doing it or applying it through our program. So first po, tingnan natin yung mga malaking pinagkaiba kung gagawin niyo yung program niyo through the Decoder app and Turbo C++. So when using the decoder po, so una po na mapapansin nyo is yung library natin. So yung library po dito is isa lang ang tinatawag, which is IOStream. Pero kung ang gagamitin po natin is yung ating Turbo C, ang una po natin tatawagin na library is iostream.h. Another thing that is different po would be doon sa Turbo C po natin, tatawag tayo ng pangalawa natin na library na ang pangalan is conyo.h. So ano po ba yung gamit ng conyo.h? From IO, di ba? IO sa conyo, ito po yung ginagamit natin para sa input and output. Ito yung library na tinatawag natin para mabasa ng ating program yung ating um, words na cout saka yung cin. So yung mga commands po natin na cin and cout para sa ating input and output. Now, dito, through the decoder app, ang ginagamit niya lang po is using namespace std. So ano po bang ibig sabihin ng std? So yung std po means, so yung std po represent stdio.h. So yung std po represents studio io. Okay po. So yung io din po, or yung studio is ginagamit din po for input and output. So ito lang po yung gagamitin natin para po ma-recognize yung mga C-in and C-out po natin na commands. Okay? So yung first po, ito pa pala, sorry. Ito rin po, medyo kakaiba siya kasi dito sa decoder natin, meron siyang pinatawag, merong data type yung ating main method. So yung main method natin is naka-declare siya as data type na int. Pero pag ginamit naman natin yung ating turbo C, main lang po yung makikita natin na pangalan ng ating method. Pero apart from that, logic-wise at saka syntax-wise, pareho naman po halos yung content ng pinaka-main program natin. Okay? So yung ano po ba yung una nating gagawin pag tayo ay nagagawa ng program? So di ba yung first step po natin sa algorithm is to initialize or to declare all our variables. So ganun din po yung gagawin natin dito. To declare variables. As you can see, pag ako po nagpo-program, I make it as much as possible na meron ako mga comments. Bakit? For readability, para madali siyang basahin. Ayan. So, para madaling basahin sa purpose po na yon. At saka po, for documentation purposes. Okay, so pag binalikan ko yung code ko, madali ko siyang maintindihan. So ano po ba mga i-declare natin na variables? So meron po tayong dalawang variables before. MI na lang po ang gamitin natin for miles. And meron din po tayong variable na km, which will represent yung output natin na kilometer. Okay po. So ang gagawin po natin sa recitation ngayon, dating gawin pa rin po, raise hands pa rin po tayo. And then, sasabihin ko lang po yung points nyo. Please note po kung um, ano yung sinagot nyo at saka ilan yung points na binigay ko po sa inyo. And then later po dun sa Google Classroom na lang natin, I will ask you na lang po kung ilan yung points mo during our meeting for today. No?
So, medyo ibang place po kasi ngayon sa dahil nanghiram po nga po ako ng laptop. Right. So, ano po ba ang best data type para sa inyo na gagamitin natin dito sa ating given? Anyone from the class raise hands. Again, kahit wrong answer po, may points po tayo. Who wants to try? Ano kaya magandang data type na gamitin natin? Yes, Bartolay. Character po ba? Thank you for trying, Bartola. You get 1 point. Okay, pakinote po yan. Okay. So yung character po kasi natin na data type, gagamitin po natin siya pag ang ilalagay natin sa variable natin is mga string, mga letters, parang ganun, mga values po na ganun. Okay po? So thank you for trying, Bartola. You will be given 1 point. Okay, baba na po yung kamay. Any other classmates who wants to try? Yes, Dave. Integer po, ma'am. So, marami pong variation tayo gagawin sa una nating problem. Thank you, Mr. De Guzman. You are given 3 points. Okay. So, yung first po muna natin, analyze natin siya dito sa data type na binigay ng classmate. So, integer po yung gagamitin natin. So, dineclare po natin yung dalawang variables natin at pareho sila ng data type na integer. So, kung makikita nyo sa ibang, makikita nyo yung code online, pwedeng ganito yung makikita nyo sa kanila. Okay? Pwedeng ang ginawa nila, separate ang declaration ng dalawa na variable. Okay, so pwede naman po yan, accepted po yung ganyan na itsura. Pero ano yung ginawa natin? So ang ginawa po natin is nilesen natin yung number ng lines ng code natin. Natatandaan po yung teacher ko na inabot daw yung time na hindi flash drive or hindi external yung dinadala nila sa school. Alam nyo bang CPU mismo yung kailangan nilang dalhin pa nagagawa sila ng mga projects nila. Kaya sobrang halaga daw na yung code daw na gagawin nila would be less yung lines ng code. Okay? So dito, ang ginawa natin, nag-declare tayo ng dalawang variable. Gumamit lang po tayo ng ating separator na comma para makapag-declare po tayo ng dalawang variable na iisa ang data. Right? So after po niyan, gagawa na tayo ng ating pang user input. So ano ba nakalagay sa user input natin? So simplihan na lang natin. Enter miles. Enter miles. After natin mag-enter ng miles, gagamit tayo ng ating reserve word or ating command na si in. Ngayon, pag kinuha natin yung input ng user at nilagay natin sa variable, ang command na gagamitin natin si in. Question, raise ng hands po. Ano po ba ang gagamitin nating variable na paglalagyan natin ng ating value na in-enter natin dito from this string? Yes, Miss Bularde? Miss Bularde? Wala bang mic si Miss Bularde? Huwag na ibaba yung kamay kalata, ha? Ma'am, sorry po. Na-disconnect po ako. Ano yung variable na paglalagyan natin ng yung value natin na in-input ng user? Anong pangalan ng MI variable? po. MI po. Thank you. Panood po 3 points sa recitation. And again, huwag kakalimutan yung word na ni-recite nyo po. Okay po. So, thank you. So, ilalagay natin yung in-input ni user. Isa-save natin siya doon sa variable natin MI. So, after nito, magkakaroon na po tayo ng either calculation or computation. So, dito, ilalagay na po natin yung compute po natin. So, sabi before, km is equal to the value of miles. So, times po natin siya sa 1.609. Okay. So, after po nito, so ito yung computation na gagawin po natin. So, after po nito, magkakaroon na tayo ng ating output. So, itiprint na natin yung ating output. See out. Papakita ko sa inyo na gumawa ako. So, ako ng string is equal to.
So, dito po, as of now, ang ginagawa ko is gumagawa ko ng output string ko na tatawagin ko yung magiging laman ng ating MI or miles natin na variable. And then, magko-concatenate ako or meron siyang magiging katabi na miles is equal to. So, mapapansin nyo guys, ha, mahalaga tong space na to sa pagitan ng ating double quote saka ng ating first word. Bakit? Kasi kung ang gagawin ko is like this, nakatabi ng double quote natin yung word, pag pinrint po siya, itong value ng miles na to, for example, miles na input ng user is 7, yung 7 saka yung word na miles, wala silang space together. So, kung gusto mong mas maganda siya tignan, mas okay yung itsura ng output, mas mukha siyang sentence case, pwede natin siyang lagyan ng spaces. Okay, so mahalagang bagay yung mga spaces po natin. So, after po dito, miles is equal to, tawagin ko to, itong km ko na variable dito na kinompute. Tapos, para mas magmukha siyang sentence, ilagay ko dito ng kilometers. Wala natin ang salita. Again ha, tignan nyo ha. Itong part na to para makita yung difference. Ito may space, itong kilometers, wala. Ilagyan natin siya ng semicolon. Basta na si Mr. Kalata, ba't binaba yung kamay? Mr. Kalata, ano yung dalawang code lagi na nasa ilalim nito, dapat hindi nawawala? Part lagi ng program natin. Yung isa nagsisimula sa G, yung isa nagsisimula sa R. Nasa na si Mr. Kalata, nagbabano ng kamay. Ano yung laging dapat nasa baba ng code natin, guys? H po, saka return. Kapag get at saka return iho? Return Return. Ano yung value na katabi ng return? Glenn? Nawawala po, ma'am. Saglit lang po. Dapat po, may katabing value yung ating keyword na return. Clue, it's a number. Ano kaya yun, Mr. Kalata? Kalata? Wait lang, Mr. Banana. Miss Pastor, gawin nyo na ibaba yung kamay nyo. Hindi para nakapili na kayo for the next part ng resolution. Wait lang po, ma'am. Nagluluko po yung PC. Pwede po ba ako mag-restart? Sige. Ano ka na lang, bigyan na lang kita ng 2 points na recitation ha. Pakinote na lang, Glenn. Okay pa. So, yung number po nakatabi dapat ng return natin is 0. So, ano yung ginagawa ng getch or ng getcheck? Ang ginagawa po ng getch, especially pag ang ginagamit po natin is yung turbo C po natin, is hinihintay niya po na yung user mag-click ng isang key bago mag-exit yung ating output screen. So, saan po ba lumalabas yung output natin pag gumamit po tayo ng turbo C? So, lumalabas po siya sa command prompt. Okay. So, dahil naka-decoder app tayo, tayo mismo kasi yung nag-TX or parang nagpo-close ng ating terminal or kung saan lumalabas yung ating output. Okay? So, yung return 0, parang pang-end lang yan ng ating code or ng ating program. Okay? So, try po natin i-run muna yung ating program. Tingnan natin, baka kasi may errors. So, ang mapapansin niyo po, pag ginamit natin sa decoder app, automatic, naka-next line yung pag-i-input natin. So, narilagay natin dito is 7. Kinlik ko po yung check or yung parang enter. And then makikita nyo guys na pagka-enter ko ng 7, bumalik po doon sa tamang line yung 7 na in-input po natin. Parang ganun lang siguro talaga yung itsura ng UI or ng design talaga or interface nitong decoder app. Okay po. So, ano yung naging itsura ng output natin? Ang naging itsura ng output natin, 7 miles is equals to 11 kilometers. So, mahalaga yung spacing. Bakit? Kasi makikita niyo, 11, na output po natin is katabing-katabi siya ng mismong word na kilometer. So, para mas okay siya tingnan, maglagay tayo ng space before ng kilometers. So, run po natin, ulitin natin.
Enter po natin na miles is 7. At ang naging equal niya po is 11 kilometers. Okay. So, dahil both integer ang ginamit po natin, kung makikita nyo, kahit meron tayo sa calculation natin na may decimal points, ang naging output po natin ay whole number din na 11 kilometers. Okay. So, ma'am, tama na po ba yung sagot niya sa problem? In a way, yes. Pero it's not 100% correct. Hindi siya tama sa logic part. Bakit? Kasi, kung ang gagamitin natin na pang-convert, gusto natin mas precise yung value na ibigay sa atin, at nakita mo na meron tayong value dito na may decimal places, or may decimal points, rather, dapat tayo as programmers, iisipin natin, ano ba yung tamang logic na gagawin ko para masupport ko tong value na to. So, yung isang pwede natin gawin would be, iibahin natin yung data type na gagamitin natin. Okay? So, ano kaya ang magandang data type na pwede natin gamitin? Ano ba yung data type na pwede with decimal points? Anyone from the class? May score ka na kalata kanina. Bigay muna natin sa ibang classmates. Yung mga nakasagot na po, pahinga po muna na until makaikot yung recitation po natin. Unless wala talagang gusto mag-recite ng class. Data type po. Clue. Nagsusiba lang sa letter F or sa letter D. Yes, David. Float po. Okay. So, yung isa po natin na data type is float. So, ito muna yung gagawin natin, ha? Separate po natin yung ating KM. Kasi, di ba, dapat yung output natin na kilometers, yun po yung may decimal points. So, pakinote po, David, 3 points. Okay. So, separate natin. I-declare po natin yung KM as float. And then, tingnan po natin yung magiging output ngayon natin. Okay? Saka natin siya. Enter natin 7. So, mas naging specific na po yung output natin. Naging 11.263 kilometers. Especially sa course nyo, sobrang halaga nung total na yan, di ba? Yung decimal points na yan, mahalaga na very precise yung ating measurement. Ngayon, may isa pa tayong pwedeng isipin. Pwede kasi nating i-limit yung kakayahan ng user. In a way, pwede mong sabihin na, oy, dapat whole number lang yung value ng miles na i-enter mo doon sa aking program. Kung yun ang hinihingi ng ating problem, okay na po tayo dito sa ginawa natin right now. Okay na yan na integer yung miles natin, okay na rin na float yung ating km. Pero kung gusto natin na kahit decimal points, may decimal points yung i-input ng ating user, is tatanggapin pa rin siya ng ating ng ating program, tayo ulit ang mag-a-adjust as programmer. So, ano yung gagawin natin? So, ang gagawin natin, alisin natin yung declaration natin ng integer, and then, dito tayo, dito tayo magde-declare ng miles katabi ng ating data type float. So, ibig sabihin, kahit mag-enter ako ng value na may decimal points, mas magiging precise yung magiging output. Ito. So, nasa inyo yan as programmers kung gaano nyo gagawin ka-flexible yung given nyo na program na solution sa inyong problem. Okay po? So, again, ang nakita nyo, isang problem, pero maraming variations po yung pwede nyong gawin na program. Okay? May isa pa tayong variation na pwedeng gawin dito. Ano po yun? So, makikita nyo dito sa calculation po natin, meron po tayong constant dito na value, which is 1.609. Okay. Yung value po na yan, pwede po natin siyang i-declare doon sa taas. Pwede natin siyang i-initialize sa isang variable. Okay? Anyone from the class, ano kaya magandang pangalan ng variable natin? Kung i-declare natin tong 1.609. Raise hands po. May score na ba si Banal earlier? Wala pa. Wala pa po. Okay, Mr. Banal, ano magiging pangalan ng ating variable? 1 km. 1 km. So, ganito? Tama? Opo. Reminder, di ba meron tayong, pakinote, Caleb, 2 points. So, bakit kaya 2 points si Caleb? Kasi meron po tayong rules in naming our variables. Dapat po,
ang first na character, pag nagde-declare po tayo ng variable should be a letter. It should not be a special character or a number. So, 2 points po for Mr. Banal. Anyone else who wants to try po? Score na si David kanina. Yes, Crisostomo. KM1 po. KM1. So, tingnan natin. KM1. Tingnan natin na. Okay lang yan. Declare natin siya sa 1.60. So, kung i-declare natin siya dun sa taas, dapat dito sa computation po natin sa baba, ang tatawagin na lang natin is yung pangalan ng ating variable. Okay, so tandaan nyo yung mga result natin ha. Same lang po yung i-enter natin na 7.7. Tingnan natin baka magka-problem bigla yung ating program. So, run po ulit natin. 7.7. Tandaan ha, yung ina-enter natin through the decoder app, pupunta lang siya sa tabi ng column ng miles po natin. Okay? Itong 7.7 na nakikita niyo, 7.7 miles, ito po ay part nitong cout natin dito sa ating output. Kaya may lumalabas ng 7.7. Okay. So, nagkaroon ba tayo ng problem nung dineclare natin sa taas yung value na 1.609? So, wala po. Okay? So, any of those na variations na pinakita po natin is pwede niyong gamitin para sa laboratory po na ito. Okay? So, after po ng discussions po natin today, magkakaroon naman po ako ng detailed na paliwanag po ano po yung mga hihingin po na laboratories para sa inyo. Ay, from me. Okay po? So, meron po ba tayong question pagdating dito sa basic natin na calculation? Anyone po? Okay, so I don't hear any questions na. Okay po. So ang pangalan nito would be given.1cp. So, yun yung version ko po. Okay po. So, i-upload ko naman to later after ng discussions. Okay. Next, gawa po tayo ng isa pang file. So, ganun lang ulit. So, given.cp. So, ano naman yung gagawin natin dito sa problem po natin? So, yung given po natin sa ating ang problem po natin sa ating given number 2 is about the bonus of the employee. So, kung matatandaan nyo, required tayong ibigay yung temp name, required tayong ibigay yung salary ng ating employee, tapos isusolve po natin yung bonus ng ating employee. Okay. So, paano ba natin po yan gagawin? Okay. So, dating gawin. So, mag-declare po tayo ng ating variables. So, yung variables po natin would be salary. So, gawin na lang natin very basic, very specific. So, salary na lang sa bonus. So, ma'am, di ba dapat pwede po tayo mag-enter ng employee? So, yung data type po natin na character at saka string, may po siya, may separate po siya na topic for that discussion. So, as of now po, mag-focus po muna tayo sa basic na character na literal, yung isang letter lang na makikita niya sa lesson natin or sa programs after this, after ng given number 2 po natin. Pero dito po sa nakikita niyong problem ngayon, focus po muna tayo doon sa pwede natin i-solve, sa mga data type natin na numbers. Okay. So, meron tayong dalawa na variables, salary, at saka bonus. Anyone from the class, ano po kaya ang magandang data type na gagamitin natin for them? Mga pinaka-basic na data type. Yun po na pala. Pinaka-basic na data type yung pwede natin ibigay. Yes, Adra? Pwede pong float. So, gamitin natin is float. So, float. Ay, wait ba? Hindi pala. Float, yung declaration natin ng salary at saka ng ating loan. So, gawa tayo dito ng ating user input. So, ang kailangan natin na input from the user is enter employees.
Lagyan natin ng colon dito sa space. So, kailangan natin i-enter yung employer salary. Next, gagamit ulit tayo ng CIN para i-read natin at i-input natin yung value na binigay ng user sa ating isang variable. Ano po kaya yung pangalan ng variable kung saan natin ilalagay yung ating user input? Anyone? Yes, Jason Pinas. Salary po. So again, yung mga classmates na may recitation na kami na tayo na po. So, nakapag-input na si user, na-save na rin natin dun sa variable natin na salary. Saan tayo magpuproceed na yan? Puproceed tayo sa ating computation. So, paano ba yung pag-compute natin? So, dito sa computation natin na to, gagamit na tayo ng basic natin na if-else na ating statement. So, paano po ba yung format ng basic natin if-else? So, kahapon po, kung di ko ako nagkakamali, pin-upload ko po yung video ng discussion namin from the other class. Okay, so doon, basic lang naman yun, parang konting paliwanag lang ng ano ba yung iba't ibang program control structures. Pero as of now, makikita niyo yung pinaka-hands-on na version, pinaka-mahalaga. Kasi makikita niyo kung paano siya gamitin sa ating program. So, yung format po natin, pag gumagamit tayo ng basic if-else, una, type in natin yung reservoir natin ng if. Okay, so makikita niyo, nag-iba siya ng color. And then, a pair of parentheses. Sa loob po ng pair ng parentheses, dito po natin ilalagay yung tinatawag natin na condition. Ano po yung condition? So, ito yung parang comparison na meron tayo or ito yung parang equation na nakalagay sa loob ng ating decision. Natatandaan yung decision shape natin, yung diamond shape natin sa ating flowchart. So, ito yung ilalagay natin sa loob ng pair ng parentheses katabi ng ating case. Okay. So, ano ba yung condition natin doon sa given problem natin? So, sabi doon na if yung sahod daw ng employee is less than 1,000 pesos, yung bonus niya daw po would be 50% ng salary niya. So, kung ang sahod niya is 999 pababa, ang mangyayari would be, ang bonus niya would be 50% ng kanyang sahod. Okay. So, yun ang gawin po natin dito na condition. So, if salary of the employee is less than 1,000, ano kaya yung pwedeng mangyari? So, dito sa ilalim ng if natin, makikita nyo, medyo nagtab ako ng konti, sumusog ako ng konti. Dito sa ilalim na to, dito ko ilalagay yung lahat ng aking mga instruction, lahat ng aking commands na magra-run if magtuturo tong ating condition. Okay? So, ano ba yung mangyayari if yung salary ng employee is less than 1,000? So, makakaroon tayo ng computation for the bonus. So, yung bonus would be 50% of the salary. Yung semicolon. Okay. So, kung magpo-false yung condition natin na nasa taas, katabi ng ating if, kailangan laging meron tayong sasalo. So, kailangan may mag-run na part yung ating binigay. Right? So, dito naman papasok yung ating else. So, yung mga magra-run din na command sa ilalim ng else, dapat medyo nakatab din po siya. So, mapapansin nyo, dapat magkasing linya po or magkasing tab, magkasing indentation, yung if natin at saka yung else natin. Okay? So, yung bonus ng ating employee will be equal to 1,000 pesos. Okay? So, after po nito, magkakaroon na ako ng output. So, dito sa aking output, maglalagay tayo ng cout. And then, pair ng double quotes, pair ng double quotes, semicolon. So, ilalagay natin dito, lagay tayo ng new line para medyo maiba na naman sila ng output natin. Employee bonus. And then, tawagin natin yung laman ng ating bonus na variable. Okay? So, ano po yung naging itsura, ano yung magiging itsura ng cout natin? Yung ating output for this given problem.
So may new line po tayo and then may outputs din po tayo na employee bonus. So makikita nyo after ng colon, naglagay ako ng space para yung value ng bonus po natin is continuous space po siya. And then tinawag natin yung variable na bonus. After po nito, huwag natin kakalimutan yung ating getch at saka yung ating return 0. Okay. So try po natin i-run yung ating so, enter employee salary. So lagay muna tayo na ang sahod ng employee natin is 1,000. Ano po kaya ang magiging bonus po nito? Anyone from the class? Ano magiging bonus niya pag ang sahod niya is 1,001? Yes, Paderno. 1,000 po, ma'am. So, tingnan natin kung makaka 3 points si Quaderno. So, tama si Quaderno. 3 points, iyan. Okay, note. So, run ulit natin yung program. So, lagay naman natin na ang sahod ng ating employee is 999. Anyone from the class, ano kaya ang magiging bonus ng ating employee? Pwede na ibaba yung kamay, Quaderno, ha? Yes, Baltazar. Bali yung 50% po, ma'am, ng salary niya po. Oh. Ano nga po? Ano ang magiging value ng ating 499.5 po. 499.5. So, tingnan natin kung tama po siya, kung makakita siya. Okay po. Tama po. Pakinote po 3 points. Okay. So, dahil ang ginamit agad natin is tamang data type na float or pwede ka rin kayo actually gumamit ng double ha. Okay lang kung float or double. Mas marami lang yung magkakasya na decimal points or decimal points pag gumamit tayo ng double. So, ano naman kaya ang mangyayari kung ang ginamit natin na data type dito is integer. So, kung ang ginamit natin integer at ang nilagay natin na sahod is 999, makikita nyo na may kulang siya ng 50 cents. So, yung 50 cents na yun is malaking bagay na rin yan. Pwede mo kasing sabihin na ang basic lang na nilagay natin is 1,000 pesos. Pero paano pag ang salary niya is 10,000 pesos, tapos yung 50 cents na yun, magkano rin yun? Halos 50 pesos, malaking bagay din siya. So, mas maganda guys, pag-iisipan nyo mabuti kung ano yung data type na gagamitin nyo pag kayo ay nag-program. Okay, so hindi lang basta-basta float lagi, hindi basta-basta double lagi, hindi basta-basta integer lagi. Always assess po yung given po natin na problem. Tapos isa pa, pwede nyo mas i-improve itong given po natin na program. Tignan ko lang ha. So ako kasi, kung makikita nyo sa keyboard ko, naka-on kasi yung, anong tawag dito? Yung Tagalog ata na yun, Tagalog ata na part ng dictionary ng aking Google keyboard. So makikita nyo, meron akong peso sign. So pag nira natin yung program natin, o, di ba? Mas pasok na siya sa banga, mas okay siya tignan kasi alam agad natin na pinag-uusapan natin pera. Kasi gumamit ka ng peso sign. Kung hindi naman kayo pwedeng gumamit ng peso sign, sorry ko yan. Yeah, di ba? Mas okay siya tignan. Alam mo agad na pera ang pinag-uusapan. Kung hindi naman available yung peso sign po sa inyo, pwede rin po kayong gumamit ng PHP. Okay, so tandaan ha, pag pera ang pinag-uusapan, kung mas okay na maglagay kayo ng PHP, peso sign, USD, dollar sign, mas okay po siya. Mas prefer po natin yan rather than yung walang nakalagay na note para doon sa, parang patunay na pera po yung pinag-uusapan. Okay. So, meron po ba tayong question dito sa basic natin na if-else na ating statement? Okay po. So, Wala reminder. Okay, thank you po. So, reminder lang po, itong basic if-else statement po natin, ito yung magiging guide nyo sa paggawa nyo po nung laboratory ng ating given number 3, yung nalalagay nyo, isosolve nyo kung magkano yung babayaran nyo na, bill pag tumawag more than 3 minutes. And then yung problem number 4 ata natin that time or yung given number 4 natin is magkano yung charge na sisingilin sa atin pag ginawa yung washing machine po ata yun. So pag yung pumunta sa atin na maggagawa ng ating appliance, it took him 3 hours, magkano kaya yung charge na kukunin niya sa atin. So yung given number 3 natin na yun, saka given number 4 po natin na yun, itong basic na if-else statement po natin, yung ating gagamitin. At dahil na-discuss na nga po natin before na maraming variations yung pwede natin gawin, it is your choice. Personal choice po. Kung alin
dun sa mga variations na yun, yung gagamitin po. Okay po. So, madali lang naman yung basic natin ng computation sa paggamit natin ng basic na if-else. Na magpo-proceed po tayo dun sa next part po natin, which is ang paggamit na po natin ng ating nested if. Okay? So, back lang ako ng pag-check. And then, gawa po again ako ng isa pang file para sa given number 2. Given natin number 3. So, sa given number 3 po natin, ang gagawin naman po natin, guys, is mag-enter tayo ng score. Okay? Pag nag-enter tayo ng score, ibibigay ng program natin kung ano yung katumbas niya na letter grade. Mamano po yung letter grade. Kung hindi po ako nagkakamali, sa states, ang gamit nila is not 86, 97, 92, 71. Ang gamit nila is A, B, C. So, ganun yung mga nakikita nyo siguro sa mga palabas na napanood nyo before. Ganun yung grading system na meron sa kanila. So, alam ko sa Pilipinas, meron ata tayong isang school, I'm not sure if I'm correct, pero yung Lasal ata is ganun din ang grading nila. Lasal ata, pabaliktad ata. Pero meron tayong isang school sa Philippines na as far as I can remember, letter D yung gamit nila. So, paano po ba natin i-implement yung tinatawag natin na nested if? So, ang gagawin natin dito later is nested if. Ito. Alisin natin ito ang program. At magkakaroon tayo ng error dyan. So, katulad pa rin nung dati natin ginagawa, magkakaroon tayo ng declaration ating variable. Okay? So, para dito, magde-declare po ako ng dalawa. Magde-declare muna ako ng isa na variable na score. Okay? So, bibigyan ko siya ng data type na float. So, float, score. Okay po. After nito, magkakaroon ako ng user input. Yung user input natin, ilagay mo dito na enter student score. Enter student score. So, after po nito, i-read natin, i-input natin yung nabasa natin na value sa ating variable na score. Okay? So, after nito, dito na papasok yung ating computation. Yung computation, yung ating analyzation. So, dito tayo gagamit ng ating nested if. Okay? Yung nested if po, minsan, ang makikita nyo sa online, ang tawag is if, else, if. So, yan yung ibang version ng ibang tawag sa ating nested if. So, ano po ba yung format ng ating nested if or kailan ginagamit yung ating nested if? Yung if-else statement po kasi natin, isa lang yung condition na tinatanong natin. So, paano naman, pag may multiple conditions tayo na gusto natin itanong at gusto natin malaman kung alin kaya doon yung pwedeng pumasok or mag-true yung statement or yung condition po na yun. So, para dito, marami kasing possibility na maging letter grade, di ba? So, meron tayong letter grade na A at ang pinakamababa na letter grade po natin is F. Okay? Tingnan natin. Ang format po natin, katulad lang din ng kanina, if, and then a pair of parentheses, and then sa loob ng pair ng parentheses, yung una natin na condition. So, dito, ang makikita nyo na analyzation na gagawin natin is mag-start tayo sa pinakamababang value. So, mag-start tayo ng any value, hindi pala equal, any value less than 40. So, pag ang score ng bata, ang equivalent niya is 39% pababa, saka siya magkakaroon ng letter grade na F. Okay? So, ito munang ipapakita ko sa inyo is yung pinaka-basic na version. And then, magpapakita na lang ako later ng mas streamlined na version. Okay? See out. Ito tayo na headline. Your grade is F. So, pagdating po dito na tayo gagamit ng ating else if. Pansinin nyo ha, ang else if po natin is one word lang po siya. One word lang siya. It's 2 words po siya. Sorry, hindi ka na po si sharp. Nalito na ako. So, else if po natin, and then katabi po na else if natin is also
another condition. So, dito naman itinatanong natin kung ang score na is less than 50. Okay? Copyhin muna natin ito. Paste lang natin siya. So, mapapansin nyo, dito pa lang sa 2 lines of codes natin, meron tayo agad paulit-ulit na kailangang i-type at paulit-ulit na kailangang i-copy-paste. So, hindi pa ganun ka-streamline tong code po na ito. Okay? So, yung second na condition natin is less than 50. So, kukunin na lang natin to. So, ilang letters yung kulang natin? Kailangan pa natin ng sa D. Kailangan pa natin yung less than 60. Magiging letter grade na is E. Next. Pag ang score nyo is less than 70, ang magiging letter grade na is C. Next. Pag ang score na is less than 80, ang magiging letter grade na is B. And then, dito sa dulo, pwede nyo sabihin na, ma'am, last else if na po hindi. Dapat, ang pinakahuli natin lagi would be an else. Okay? So, dito na yung see out lang see out natin na 4-letter grade na grade. So, tingnan niyo yung logic na ginamit niya. So, may given tayo na pwedeng ang score ng bata is mag-start na pinakamababa, sabihin natin 1%. At ang pinakamataas niya would be 100%. Ang ginawang analogy ng ating programmer po dito sa ating given is nag-start siya sa lowest possible value na may katumbas na letter grade. So, nakita niya siguro sa isang format na parang naka-tabular, for example, na mula 39 ang score, pababa, failed na yung estudyante, so ang letter grade is F. So, kaya ang ginawa niyang analogy is from the lowest grade possible up to the highest grade possible. Now, if you want to do another version of this, and gusto mo naman gamitin is from the highest version to the lowest version, you can do it, pero gagamit ka pa ng and or na logical operators. Okay po? So, after po nito, so ito yung ating nested if, di ba? Parang yan yung analyzation po natin. Next po natin is kailangan na natin, wala na tayong for output kasi yan na nga pala yung output na. So, lagay tayo ng getch, at saka lagay tayo ng return 0. Okay. So, ano ang mangyayari kaya pag ang naging grade ng estudyante is 76? Naka-flow tayo, di ba? O sige, pwede ako maglagay ng decimal points. Okay. 76.12. Anyone from the class, ano ang magiging letter grade ng ating student? Sino pa sa inyo ang wala pang recitation? Si ano ata? Sino ba? Yun si Deche. B po, ma'am. B. O, tingnan natin kung papasok siya sa B. B ba ang sabi mo, si Imbaboy? Opo, ma'am. Tingnan natin kung papasok siya sa B. Okay. So, pumasok po siya sa B. Okay. So, bakit siya pumasok sa B? Kasi 76 is lower than 80. Okay. Ma'am, bakit ganun? Eh, parang kahit maglagay naman ako ng grade na 56, yung 56 po is lower than 80. Ano po ba yung analogy ng nested if? Nagtanong ka, yung 56 is less than 40. So, ang sagot is no. So, ibig sabihin, unti-unti, yung analyzation mo ng value na in-input ng user, unti-unting tumataas yung value. Kaya na-disregard mo yung ibang step up na meron dun sa questions or dun sa conditions na meron po tayo. Okay? So, try ulit natin i-run. Yan, may ads tayo ng konti. So, ano naman kaya ang mangyayari if ang input natin na grade is 89? Anyone? 5 points po yun yung sumagot kanina na classmate. Custodio, may score ka na ba kanina? Wala pa po. Okay po. Custodio, ano magiging letter grade? A po. Okay, so, tingnan. So, letter grade na is A. Thank you, Custodio, 3 points. So, guys, yun kasi yung malaking pinagkaiba ng mga grading system sa Philippines compared doon sa States.
So parang kaya na-consider na yung Asians is mas matalino in a way. Kasi sa atin, pag ang grade may 74, automatic that's bagsak na. Pero sa kanila, yung 74, ang katumbas ng 74 ay nasaan? Letter B, ano lang siya, letter B. Parang ang laki-laking bagay. Ang laki-laking bagay pa nun sa kanila yung letter B. Compare mo sa Philippines na automatic. Kung ang final grade mo sa subject ko ay 74, automatic, hindi trust yun eh. Bagsak agad yun, no? 5.0 po siya agad. Okay. So, dito sa nakikita niyo po na sample ngayon, pwede pa po natin siyang pagandahin. Pwede pa natin siyang simplihan. So, makikita nyo na yung output po natin, na your grade is, paulit-ulit natin siyang itatype. Eh, ang kailangan nga na ginagawa natin pag nagpo-program tayo is binabawasan po natin yung redundancy. Ano po bang ibig sabihin ng redundancy? Ito yung part ng code na paulit-ulit mong tinatype. Okay. So, ano yung pwede natin gawin para ma-improve to? So, yung una kong gagawin para ma-improve to is magde-declare ako ng isang variable na ang pangalan niya would be letter grade. Okay? At ang data type niya is char. Okay? So, ang may-store lang sa kanya is isang character. Okay? So, gagawin ko, kakat ko tong cout na to. Nakakaroon ako ng separate na output dito. And then dito, dahil paulit-ulit yung tinatype, dito ko na lang siya tatawagin sa baba at tatawagin ko yung variable ko na letter T. So, pakita ko sa inyo yung magiging bagong katumbas niya na. So, alisin ko lang lahat ng ating slide. Ay, masama siya. Okay. So, ang gagawin po natin dito, rather than may mahaba tayong cout, ang gagawin ko na lang is, pag nag-true yung statement ko na yung score is less than 40, mag-a-assign ako na yung aking variable na letter grade, magkakaroon siya ng value na F. F, and then C, 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 saka A. So, ano ulit yung ginawa natin na style po dito? So, rather than paulit-ulit yung ating output, nag-declare na lang ako ng output po dito sa baba. And then, ang magiging laman na lang na instruction or command sa loob ng aking if-else na conditions ko is nag-a-assign na lang ako ng iba't ibang pwedeng maging value ng aking variable na letter grade. At itong letter grade po na to ay tatawagin ko dito sa dulo ng aking output na string. Okay? So, tingnan natin. So, yun lang po yung naiba natin. So, try po natin kung same pa rin po siya na maging output. So, try natin 89.12. So, that is it. So, pareho lang po siya ng output po natin kanina. So, what does this entail? Pwedeng pare-pareho tayo na magiging output sa dulo, pero iba-iba tayo ng logic or style na gagamitin para makapunta tayo dun sa ating goal na output. Okay po? So, tama lang yung kanina, tama lang din po yung ngayon. Mas streamline lang po yung ngayon. Bakit? Kasi, nabawasan natin yung paulit-ulit na output string na ginagawa natin. Okay? May question po ba tayo dito sa ating nested if? Wala po. Thank you. Galing talaga ng 1A. Okay. So, tingnan nyo mabuti itong nested if natin ha. Bakit? So, ito po yung ating magiging basis sa paggagawa nyo ng laboratory for nested if. Ano po ba yung magiging laboratory nyo for nested if na gagawin ko rin later after ng discussion po natin. Ipopost ko po sa ating Google Classroom. So, ang kailangan nyo pong gawin would be, gagamitin na naman natin siya sa version ng grading na meron tayo sa BPSU. So, mag-enter tayo ng score ng student. So, for example, ang final grade sa akin ni Miss Edna Lindy Joseph
So, subject ko is sabihin na natin na ang grade niya is 88. Okay? So, ma'am, ano po ba yung 88? Ano po ba yung katumbas na nag-grading sa BPSU? Is it 1.75? Is it 2? Is it 1.5? So, ganun ang gagawin nyo. Mag-enter ng, alam ko, score yun eh. Tapos, parang kukunin mo ata yung average. Tapos yung average, yun yung in-nested if nyo. Kung ano yung katumbas ng average na yun, pag compare natin sa grading system na meron tayo sa BPSU, which is 5 yung pinakamababa and then 1 po yung ating pinakamataas na grade. Okay po? So, ito po yung magiging paggagayahan natin or magiging basis natin para doon. Okay po? So, after po ng ating nested if is yung isa pa pong topic na nakalagay po dun sa video na sinend ko po sa inyo. Ito po dapat bigyang pansin po ito. Bakit? Kasi ito yung first nyo na magiging laboratory as a group. Natatandaan nyo po ba yung mga groups nyo? Malapit na po kasi tayo mag-finals na magpe-present po kayo kay ma'am. So, ito pong given number 4 natin, ang focus naman po natin ay yung tinatawag natin na switch construct. Ano po ba yung switch? Yung switch construct, kadalasan ginagamit po to kung meron kang menus, especially naka-ano lang kasi tayo, di ba, naka-console application lang tayo. So, wala kang pwedeng button na pwedeng pindutin. So, ang paggamit or para makagawa tayo ng menus, pwede tayong gumamit ng switch. Kunyari, meron tayong tanong na answerable simply by yes or no, pwede rin tayong gumamit ng ating switch na construct. Okay. So, paano ba yung paggagawa natin ng switch construct? So, ganun ulit, magsisimula ulit si ma'am sa declaration ng ating variable. Okay? So, declare variable. Declare. Isa lang pala yung variable. Okay. So, dito, ang gagawin ko, ang choice ko po, gagamit ako ng character na data type and then ang magiging pangalan ng aking variable is choice. Okay? Now, okay. I need a question from the class that should be answerable by yes or no. Kasi ang nakalagay lang dito sa sample problem ko is, are you hungry? Yes or no? So, gusto ko naman ng mas kakaiba naman na question. Give me a question. Anyone from the class, raise hands. There should be answerable. Simple question lang ha. Answerable by yes or no. May score na ba si Kalata kanina? Ma'am, 2 points lang po, ma'am. Ako, okay lang po yun. Meron pa tayong recitation later. Si Crisostomo may recitation na kanina? Ma'am, tinama ko po yung sa may variable po. Tapos din niyo po ata nabigyan ng points. Hindi, automatic pag tama yung sagot mo, hindi ko sinabihan na 2 points or 1 point. Automatic 3 points po yun. Sige po, thank you po. Okay po. Sino pa yung wala pang score po talaga? Wala na talaga, kay diploma ko na ibibigay. Wala na. O, sige, para makuha ni diploma yung full 3 points. O, para magka-additional 1 point siya. Ano kaya diploma yung re-recommend mo na question natin? Have you recited? Have you recited? You recited. Alam nyo ba sa kabila kung ano yung question na binigay nila? Are you happy? Sabi ko, parang may pinagdadaanan yung estudyante. So, makikita nyo dito sa format ko na ginawa ko, dito pa lang sa user input, binigay ko na sa kanya agad yung options na pwede niyang isagot. Diploma, 3 points ka na total ha. So, have you recited yes or no? So, yan po yung question po natin. And then, after nyan, see-in po natin siya. Basahin natin yung input ng user at i-save natin siya doon sa ating variable na choice. Next, punta na tayo doon sa ating switch construct.
So, ano po ba yung magiging laman ng ating switch construct? So, dito sa switch construct natin, ang itsura niyan, of course, hindi mawawala yung reserve word natin ng switch at parang format ng sa if-else. Di ba yung katabi ng if, may katabi agad siya na pair ng parentheses. Ganon din po sa switch. Pero dito naman sa switch construct po natin, ano yung nasa loob ng ating pair ng parentheses? Dito natin ilalagay yung pangalan ng variable kung saan nag-input si ating user. Okay? So, minsan hindi user input ang ginagamit, minsan ang ginagamit nila is nagkaroon sila ng calculation or whatnot. Basta kung ano yung variable na pwedeng iba-iba yung maging laman. Okay? So, yun yung ilalagay natin dito sa loob ng ating pair ng parentheses katabi ng ating reserve word na switch. After po ng ating switch, so makikita nyo, nag-click ako na enter para sa new line. And then, kailangan natin ng pair ng curly braces. After po nun, I'll hit enter. So, makikita nyo, medyo nakatab agad automatic yung, yung cursor natin. So, tatandaan po na pag meron kayo na ganito, I highly recommend na lagyan nyo agad ng ganito. End of switch. Hindi necessary na ang code nyo may ganito ha. Pero kasi ako, this serves as my guideline. Pero as of now, kasi sobrang basic pa lang ng programs na meron tayo. Darating yung time na pwedeng 10 na magkakatabi or magkaka-level na closing curly braces yung makikita nyo sa program nyo. At maalis lang yung isa niyan, malaking sakit sa ulo yan kasi maraming pwedeng maging errors yung program nyo. Tapos isang closing curly braces lang pala yung kulang. So, mas maganda na yung prevention na gagawin natin. Okay, so sa loob ng ating switch, dito na ako gagawa ng different cases ko. So, ano po yung case? Yung case po is yung mga possibility na pwedeng i-enter na values ni user. So, ngayon, gagawa ako ng dalawang possibility. Pag ang in-enter ni user is y. Okay? So, pwedeng tanggapin natin yung value na uppercase y at pwede rin natin tanggapin yung value na lowercase y. Okay po? So, dito maglagay tayo ng output po natin. So, cout ng double quotes. Okay tayo, congrats. Ay, may points pa na. Yung magandang ilagay dito. Wala akong mag-isip. Yes, Barbacena, question? May question ba si Barbacena? Nag-raise ng hand? Napindot ba Barbacena? Are you away from computer? Ano ba magandang ilagay dito? Recommendations nga guys. Sige, bigyan natin ng points. Yung maikli lang, sa kabila kasi parang nakalagay lang doon. You're blessed. Are you happy? You're blessed. Tapos pag no yung sinagot, that's up. Anyone, recommendation po. Ano ang magandang ilagay dito? Maikli lang, mga 3 words lang. May score ka na, ganun. Yes, Kalata. Very good po. Very good. Very good ka. Lagyan natin. Very good ka. Tapos, thank you, Kalata. Another 1 point sa'yo, 4 points ka. Ikaw pala may 4 points na klase. Okay po. Pahinga ka muna, ha? Bigyan natin yung recitation para sa ibang classmate. Now, raise hands. Merong reserve word na dapat nasa loob ng ating case na nagsasabi na ito ang end ng mga commands na part ng first case mo. Ano po yung reserve word na yon? Yes, Demesa. Break po, ma'am. Yes. 3 points po. So, dapat meron tayong break. So, ano yung ginagamit? Ano yung gamit ng break? Break po yung nagsasabi kung tapos na yung lahat ng series ng commands mo under ng isang case. Okay po? Kasi pag wala yung break na yan, maraming masyado yung i-output ng ating program. So, okay na natin. Next, gawa tayo ng para sunrise. So, uppercase and lowercase. Ayan. Sagot ka, delete. So, yun na lang lagay mo. So, may break din po tayo. So, hindi lang po, dito,
output na string yung pwede mo ilagay dyan, no? May times na pwede ka malagay ng calculation to sa any types of commands natin. Okay. So, pagdating din sa switch po natin, di ba sa if-else natin, kailangan lagi may else sa dulo, yun yung parang pangsalo po natin na dapat lagi may isa tayo na laging nag-to-true na condition po natin. Pagdating sa switch, guys, may katumbas din yung at else. Okay? Ano po kaya ang tawag doon sa code po na yon? Yes, De Jesus? Sino pong Desus, ma'am? Hi, Arian. Ano po? Default po. Okay. So, ang katawa, 3 points sa iya. So, default siya, and then maglagay tayo dito ng cout. For sabihin natin dito, refresh the ROM. Para refresh the ROM. Para meron na kayo pwedeng gamitin na basis pag naggawa kayo ng ano. Okay? So, natin kakalimutan. Ang part lagi ng code natin, na ating getch. Return. Try na po natin na ating so have you recited? So lagyan natin small letter Y. So very good ka. Ulit natin. Try natin. Uppercase letter N. Sagot kadali. So next. Try po natin. Lagay tayo ng special character. Ano kayo mangyari? So you fresh the wrong. So gumagana yung dalawang case natin sa aking default. Guys, yung gagawin nyo sa akin na program sa finals, ito yung heart. Dito pa ulit-ulit iikot yung inyong program. Okay? Now, ito yung tinry ko earlier from the other section. Gagamit tayo ng ating jump statement. So marami kasi tayong klase ng jump statement. Actually, yung break na yan is a kind of jump statement. Pero gusto ko gumamit tayo ng go-to. Okay, hindi go-to go-to. Ito naman magandang word. Start. Hindi ko alam kung reserve word yung start. Let's see. Mukhang hindi naman reserve word yung start. Okay? So tingnan nyo muna Lagyan natin dito ng comment para alam nyo. Ang tawag po dito is jump statement. So jump statement. So gusto kong mangyari, pag ang sinagot is no, kailangan tanungin ulit natin siya kung nag-recite na siya. Parang kukulitin natin siya paulit-ulit hanggang sumagot siya na oo, nakapag-recite na. Okay. So, yung go to start natin, and then dito, natin lagay yung start. So, mapapansin nyo, hindi siya kasing linya para mas madali siyang ma-identify. Pero hindi naman po siya kasing, kasing indent ng int main or ng ating opening and closing na curly braces ng ating main method. Okay, so medyo nakapasok pa rin naman siya ng konti. So, start. So, ang goal natin, paulit-ulit siyang tatanungin hanggang mag-yes. Okay, so try natin. Kanina nag-error to ng konti eh. So, let's try right now. So, no. Sagot kadali. Napansin nyo? Nagtanong siya ulit, have you recited? Okay. So, ba't ganun? Parang, ba't katabi siya? Kaya, tabi po siya kasi wala naman tayong nilagay na new line or something para mas mag-improve yung output natin. So, ano yung pwede natin gawin? Lagay tayo dito. After ng sagot kadali, dito na lang siguro sa question. Lagay tayo dito. Try natin siya. So, mas okay na po yung itsura. So, have you recited? Yes. Very good ka. Okay, promise finish. Try ulit natin pag no. Uppercase letter N. Let's try. Okay. Sagot ka dali. Have you recited? So, okay na siya. Mas okay na siya tignan. Lowercase N. Uy, sagot ka na dali. Manulit pa ulit. So, paulit-ulit lang po yung question po natin. Ngayon, kung gusto natin lumabas, wait lang. Yes, third thing na pwede natin gawin. So, makikita nyo, yung ating terminal, yung ating screen ng output natin, na siya, parang
nadadagdagan yung laman niya. Nadadagdagan ng line. So, try natin kung gagana dito yung ating clear screen. Okay? Clear screen. CLR. Try ko. Kung gagana to. So, ang tawag po dito is clear screen. Let's try if gagana siya dito. Pero, ang gamit kasi na to sa Turbo C, pag may clear screen, ay wait lang. Yung start pala. Ito ko siya ilalagay. Kasi gusto ko, babalik siya na malinis yung aking. Lowercase n. Ay, hindi siya gumana. Sadly. Dito sa decoder app, hindi gumagana yung clear screen. Pero pag Turbo C po yung ginamit nyo, so pakita ko ha, yung start po natin dito, na ano bang tawag dito? Yung start po natin na literal, sa ilalim no, nandun yung command natin ng clear screen. So yung gamit po kasi ng clear screen, laging nagiging malinis yung itsura nung ano natin, nung output screen natin every time na dadaanan niya yan. So dun sa mga classmates na may Turbo C, same lang code sa loob, papalitan nyo lang to ng iostream.h. Tapos itong part na to, gawin nyo lang siyang sharp include conyo.h. Try nyo siya. Gagana tong clear screen. Ito. May question po ba tayo pagdating sa switch? Wala po. Sure na ha? Okay, wait. Next po natin, ito na yung, kahit ako nung student ako, medyo nahihirapan ako dito. Yung paggamit natin ng ating while, do while. Okay po. So, gawa tayo, give number tayo. So, gagamit tayo ng ating do while. So, ano pong pinagkaiba ng while sa do while? So, makikita niyo po dito sa ating do while. So, first po, mag-declare ako ng declaration of variables. Mag-declare po ako ng tatlong, wait lang, excuse me, saglit. Declare tayo ng tatlong variables, tapos unti-unti natin siyang italiwanag. Okay pa? So, meron tayong integer na data type at meron akong first variable na num. And then, gamit ako ng another variable na pangalan control. And then, another variable na sum. Right. So, ano po yung mga gamit nito? Okay? Yung magiging problem po natin will be this. So, dapat po, yung given po natin na program would be able to prompt the user to ask them to input 5 numbers. Okay? So, kada enter niya po ng number, kailangan pong ma-assess ng program natin kung yung in-enter po ng user natin is a positive number or a negative number. Kaya first, maglalagay ng 5 numbers. Second, i-assess kung negative or positive. After nun, pag nakapaglagay na po ng 5 numbers, kailangan nating ma-solve yung total sum nung 5 inputted na numbers. So, yun yung tatlong bagay. So, unti-unti makikita nyo po yung gamit nitong mga variables natin na declare. Okay? Next po natin is user input. So, dito sa user input pa lang natin, gagamit na po tayo ng ating do. Okay? Alisin ko muna itong part ng si output. Gagamit na tayo ng ating do while
while natin na statement. So, yung format po natin pagdating ng do is meron tayong reserved word na do and then a pair of opening and closing curly braces. And then, katulad ng kanina, press enter sa pagitan ng dalawa. And then, katulad din ng kanina, end of do. Para lang hindi maliligaw yung ating closing curly braces. Right? Sa loob ng do natin, dito tayo magkakaroon ng ating user input. Tayo paste natin. Cut ko tong comment ko. So, dito po, ask natin si user to enter value, number, and then pair na then dito, tatawagin ko po yung aking control na dito type. Ay, sorry, na variable. And then, so, ulit ako ng substring. Yung substring ko na to, ang laman lang is colon saka space. Okay, so ano po yung gamit nitong first line po na to? At ano po yung gamit ng control ko dito? So, yung control po na to, i-initialize ko siya sa taas at lalagyan ko siya ng value na 1. So, ano po yung gamit niya? Di ba po meron po akong 5 na i-input na values from our user. So, magiging laman nito would be enter value number 1, enter value number 2, enter value number 3, hanggang maging enter value number 5. Para hindi maligaw yung user ko kung pang ilan na ba yung value or number na nilalagyan niya ng laman. Okay? And then, kung makikita nyo, naglagay ako ng substring dito sa dulo na colon lang tsaka space. Makikita nyo yung itsura nito later. Para pag nag-enter po tayo, may colon pa rin siya, and then may space pa rin po yung magiging itsura niya. Right? So, after po nito, dahil may user input po tayo, i-read natin yan at isi-save natin siya doon sa variable po natin na num. Okay? So, kunyari, ang first na nilagay na value ng user natin is -7. So, ang laman ngayon ng ating num na variable is -7. So, after po nito, magkakaroon po tayo ng ating if-else statement. Ma'am, bakit po may if-else statement? So, sa if-else statement natin, kailangan nating ma-determine kung yung tinype ba ni user natin is positive or negative. Negative. So, gawa tayo ng if-else statement natin. So, dito, i-compare natin, sa loob ng condition natin, i-compare natin kung yung value ba ng num is greater than or equal sa 0. Bakit kaya? Pag ang value po ba is greater than or equal to 0, ano po siya? Should it be counted as negative or positive? Anyone from the class? Wala mo na recitation. Sino pang wala recitation dyan? May score na kayong 3 Yung wala pa. Sa Australia ba meron na kanina? Wala pa po, ma'am. Sige, Australia. Positive po. So, ang lalagay natin dito, diba? So, tawagin natin yung value ng number para makita nila. Then, lagay tayo dito ng substring na space is positive. Positive. Lagyan natin ng tuldok para mukha talaga siyang naka-center. So, yung else natin, so yun lang din, yung see out natin yun. It's negative. Is negative. So, ito ngayon, nasa loob pa rin po tayo ng do natin na kaya makikita nyo na nandun yung. So, dito sa loob ng do natin, mag-enter tayo unti-unti ng values natin ng 1 hanggang 5.
And then, bawat isang enter po natin, ina-assess agad natin kung yung value na yon is positive or negative. How? By using the condition, is that number greater than or equal to 0? Okay po. So, ano po ba yung kailangan natin gawin? Mag-enter si user, assess natin kung positive or negative, and then makakaroon pa rin tayo ng computation or ng ating calculation. Ano ulit yung computation natin? Kailangan natin makuha yung sum ng lahat ng in-input ni user. Reminder ha, ang first na in-input ni user is -7. Okay? So, paano natin gagawin yun? Ipapakita ko muna sa inyo yung itsura ng shorthand niya. Plus equals not. Okay. And then, meron pa ako dito, isa pang another computation na meron akong incrementation. Incrementation. So, yung control ko na variable, natin ng plus. Okay. So, paliwanag po muna natin itong shorthand natin na sum plus or equal sa num. So, ano po ba yung katumbas nito na equation? Ang katumbas po niya na equation is this. Tingnan nyo ha. Yung variable na nakikita niya sa left side, twice nyo siyang isulat. Okay? After nun, yung makikita nyo na m dash na ano tawag dito, m dash na operation, copyhin nyo siya, makita nyo, that is plus equals, pero pagdating dito, nagkabaliktad na siya, naging equals to. And then, yung variable na nasa right side, ilalagay nyo lang ulit sa right side. Right. So, ang katumbas po nito, ng sum plus equals num is equal to the equation, sum is equal to sum plus num. Right. Now, pag meron tayong ginagamit na variable for computation, especially ito na may iteration, paulit-ulit na natin siyang gagawin. At part po siya mismo ng equation, dapat initialize po natin yung variable na yun sa 0. So, bakit? So, pakita ko sa inyo ngayon. So, yung initial na value ng sum natin is 0 kasi nalagyan na natin siya sa taas, diba 0? And then, yung first na value na tinype in ng user natin is -7. Dahil may laman si sum at may laman si num, matutuloy yung ating computation. Okay? Kasi nga, nag-initialize tayo ng value ng sum sa taas na 0. Okay? So, 0 plus 7, ang unang magiging laman ng sum po na ito is -7. Sa una natin na ikot ng ating loop. Okay? Next, after po nun, yung incrementation natin, magkakaroon tayo ng incrementation dito sa ating control. Di ba yung control, ito yon? Para pag-ikot ulit, magiging enter value number 2 na yung lalabas sa kanya. Okay? Dito naman po papasok yung ating while. So, ano po ba yung gamit ng ating while? So, yung while po natin is parang yung if statement natin siya. So, dito sa katabi ng ating while, dito mo makikita yung ating condition. So, yung condition po na ilalagay natin, ito muna isang version ko ha, maraming version kayong pwedeng gawin pag kayo na mismo yung nag-code po nito, pag pinauwi ko na siya sa inyo. Okay? Pero, hindi pa kasi natin nagagamit before yung not equal. So, gamitin natin siya ngayon, not equal to 6. Okay, so ano po ang ibig sabihin nito? Pansinin ha, yung after ng while natin, kasi yung katabi niyang condition, na andito yung ating semicolon. Ano pong ibig sabihin nun? Mula do hanggang dito sa dulo ng while, isang ano lang po yan. Considered po siya as isang buong statement po natin. Isang buong magkakasama na code. Okay? So, ang sabi po dito, ito yung mga bagay na gagawin mo, ito yung mga commands na gagawin mo mula dito, select natin. So, mula dito hanggang dito, yun yung mga commands na gagawin mo hanggang yung value ng control ay hindi equal sa 6. Okay? So, saan ba tayo nag-start? Nag-start tayo na ang value ng control natin is 1. So, magiging unang ipiprint niyan is enter value number 1. Okay? And then, meron tayong colon dito sa dulo. Huwag kakalimutan, kasama yan sa output natin. After nun, yung i-input ni user ng -7, i-save natin sa num. After nun, i-assess natin is -7 greater than or equal to 0. Ma'am, hindi po. That is false. So, hindi siya papasok dito. Saan siya papasok? Papasok po siya dito sa ating else na ating statement. So, ang lalabas doon would be, tinawag natin yung num. Ano ulit yung laman ng num natin? Ang laman po ng num natin is -7. So, that would be -7 is negative. After that, magkakaroon tayo ng computation. So, sum, which is
initialize po sa taas na 0, 0 plus the value of num, which is negative 7, ang value ng sum natin na to would be negative 7. After natin mag-compute ng sum po natin, magkakaroon tayo ng incrementation ng control. So, yung dating laman ng control na 1, magiging 2 na po siya. So, pag babalik lang po tayo dito sa code natin sa taas. Okay? So, magiging enter value of 2. So, ang input kunyari ni user is positive 3. So, positive 3, magiging laman ng num. In-assess po ulit natin. 3 is greater than or equal to 0. Yes, ma'am. So, ang magiging laman is 3. So, 3 kasi yun ang laman ng num. 3 is positive. Okay. So, after po nun, magkakaroon ulit tayo ng computation ng sum. Ang laman ng sum natin kanina is negative 7. So, ito yung laman nun. Ang laman ng sum kanina is negative 7. Okay? Ang laman ng num natin ngayon is 3. So, negative 7 plus 3, ang magiging value ng, bagong value ng sum po natin, na ito is negative 4. Okay? So, paulit-ulit na mangyayari yung mga instruction na to up until yung laman ng control natin is magiging 6. So, yung last niyan would be magiging enter value of 5, di ba? Mangyayari ulit yung ating lahat ng commands. Ngayon, makikita nyo sa dulo, magkakaroon tayo ng implementation. So, yung control natin, ang dating laman is 5, magkakaroon tayo ng plus 1, magiging 6 na yung laman ng control natin. And then, itatanong niya ulit sa while. Is 6 not equal to 6? Dahil nag-positive na po yung ating condition, saka pa lang po tayo lalabas nitong do while po natin. Okay? So, sa ilalim nito, huwag natin kakalimutan yung ating get check. At saka huwag natin kakalimutan yung ating return 0. Okay. So, try po natin siya. Wait lang. Int main. Before L. Okay. So, kulang daw ako ng semicolon. Try ulit natin. Enter value of 1. Pansinin nyo ha, nasa baba siya, pero automatic mapupunta siya dun sa gilid ng ating column. Tapos pansinin nyo, dito sa taas natin, sa ating line number 10, sa dulo, column natin may space. Okay? Negative 7. No, kita nyo, may space din siya. So after ng number 1, column, may space din siya. At sinone na yung ating negative 7. Next natin, negative 7 is negative. Enter ng value of 2. Okay, ma'am, may nakita akong problem. Yung enter value of 2 po is naka-same line po siya. So, may na-encounter tayo ng ganyan, ibig sabihin, mag-adjust tayo. So, either dito tayo maglalagay ng new line or dito na lang tayo maglagay ng new line. I think is positive and is negative. So, tingnan ulit natin. So, trial and error lang naman lagi sa programming. Tingnan mo kung gumagana or hindi. So, it's negative. Lagay tayo ng 3. It's positive. Lagay tayo ng 16. It's positive. Lagay tayo ng negative 8. It's negative. And then, loss value natin. Lagay tayo ng 12. It's positive. Ay, process is finished. Sorry, hindi ko pala nilabas yung sum. Sorry. So, yun. Malaking pagkakamali ko. Nag-start tayo ng sum. Pero never nilabas. Okay, so lagay natin siya dito. Output natin. Output. Ilabas natin yung laman ng sum. See out, kawawa naman si sum. Paulit-ulit siyang nagsusolve doon tapos hindi naman nilabas yung value. Double quote. And then, okay. So, lagay tayo dito ng new line para medyo total sum is, and then pair ito, and then tawagin natin yung variable na sum. Okay? Let's try again. Negative 7. Kaya natin yung variable. Positive 3. Negative 16, positive 8, and then positive 12. So, yeah, total sum is 0. Wow, 0 siya. Try ko pa ng iba, baka naman may error yung aking computation. Try tayo. Negative 19. Oh, hindi ko ba na-click? Negative 19.
positive 2, positive 11, positive 2, positive 6. Total sum is negative 2. Ayan. So, yung isa pang version, so okay na po siya. So, nagawa na natin yung enter ng value 5 times, na-assess na din kung negative or positive, and then nakapag-solve na rin po tayo ng sum sa ilalim. Okay. So, isa pang pwedeng variation na gawin nyo dito, kaysa yung data type niya is integer, pwede nyo rin siyang gawing float. Okay? If you choose na mas gusto nyo na i-float po siya, o mas appeal yun para sa inyo na solution dun sa ating program. Okay po. So, dito po muna matatapos yung discussion natin for do while. Ngayon, ano po pinagkaiba ng while sa do while? So, yung while po kasi, nauuna ito. Nauuna tong condition bago ka maglalagay ng series of codes na kailangan niyang i-run. So, yun lang. Mas nauna yung tanong bago gawa. Dito, sa do while natin, mas nauna yung gawa bago yung tanong, bago yung ating assessment. So, yun po yung pinagkaiba ng while do while. So, may utang ako sa inyo na isa na program control structures natin, which is yung for loop. So, apart from that, okay na po tayo sa discussion po natin. Meron po bang question about do while? Okay po. If wala na guys, I will ask the class po. Wait lang. Screenshot ko muna ito. I will ask the class po to open the Ay, ma'am, excuse po. yes po, sige. Question po meron. Bali, di ba po, nabanggit niyo po na meron po tayong activity about po dyan sa paggawa po ng program. Yung sa BPSU yes. po na grade. Ano po yung i-input doon? Final grade lang po ba or grades ng first and second grading? Hindi, may ano naman yun. May sample naman ako ng ano doon. Ano bang explain? Parang may sample may naman given ako doon po. ng explanation. Oo. Okay Oo, po. hindi ako may given. Kasi as much as possible kasi hindi ako naglalagay ng given para matest natin yung logic ng estudyante. Kung kunyari, gagawin niya bang integer, gagawin niya bang float, gagawin niya bang double or whatnot. So parang magbibigay lang ako ng sample output. Pero kung di ako nagkakamali, ang gagawin mo doon is mag-enter ka ng tatlong score and then kunyari 86, 79, and then 97. After that, kukunin mo yung average ng tatlo. Pag na-compute mo yung average, saka mo siya i-convert doon sa grading natin sa BPSU. Pero may table naman yun. Wait lang, hanapin ko saglit mo na dito. Sige po, thank you po. Hindi ko pa kasi siya nagagawa doon sa format niya. Nandito siya sa file. Nandito siya sa file. Share screen ko. Wait lang screenshot ko naman ito. Sharing screen ako dito sa sa phone. Share ko itong screen dito. So may table ka naman na may table naman na pagbabasihan siya kung ano yung magiging katumbas na grade niya. So again yung ano pa lang to, basic na basic na version pa lang to. Hindi pa to yung mismong hindi pa to yung mismo exercises na nakalagay sa inyo. So hindi pa tama yung ex5a.cpp. So hindi pa yan. Medyo improve pa natin. So kung nakikita nyo ba to, itong part na to, yung grade sa equivalent. So ito mismo yung grading na equivalent natin sa BPSU. So kunyari, ayan, so nag-enter ng 3 numbers or 3 scores. So 90, 85, and 90. And then kinuha yung average. Okay. So pagka-enter ng average, pagka-calculate ng average, sabi niya, your final average is 1.75. So yung 89.33, pasok daw siya dito sa 1.75. So, yun po siya. So, again, meron naman akong detailed na may detailed naman ako na, tawag dito, parang, yung activity na papel, parang PDF, kung nakalagay saan yung specifics ng gagawin nyo per laboratory. Okay po. Kaso yun nga lang, please bear with me kasi nga po, hiram lang yung laptop ko. Most of ng gagawin ko sa inyo na paliwanag and such would be through phone lang po. Humingi na rin nga po pala ako ng pang-edit ng video through phone.
from the other section para tong recorded na session natin, mabilis ko siyang ma-edit tapos ma-post ko siya agad doon sa klase po natin. Okay? So again ha, yung mga laboratories concerning po sa discussion natin ng program control structures at saka yung pa pang laboratories po natin before, magkakaroon naman po ng detailed version po nun to be uploaded on our Google Classroom. Then again, kulang pa po ako ng for loop. After ko pong i-discuss ang for loop, saka ko po ibibigay sa inyo yung gagawan nyo ng laboratory nyo ng inyong midterms na laboratory grade. Okay po? May question pa po ba tayo with regards sa program control structures? Okay po. Pa-request po si ma'am na open tayo ng cameras. Okay, yun. Pogi talaga ni Crisostomo. Naka-pogi pose pa. Wait lang guys ha. Adjust lang ako sa dito. At ang hirap ng laptop. Open po ng cams. Adjust lang din ako na gawin ko na makakasya kayong 37. Hala, continue ha. 50 kayo sa class ha. Minusan nga natin ng points yung mga laboratory nung wala ngayon sa klase. Oh, nako. Wait lang. Hindi ako makapag-change ng layout. Saglit lang. Kasya yung 36. Kasya 42. Yung ibang classmate, wala pang cam. Sila Nicole, sila Barbacena, Alvear. Wait. Wait lang guys. Sige, smile guys, smile. Again guys ha, copied works po with regards to our laboratories will still get 0 points. So, ang daming versions na pwede nyo gawin, ayusin, or gawin yung kakaiba yung version nyo ng laboratory po natin. So, as much as possible, make yours different, make yours unique. Okay? Kung wala na pong question, guys, see you next meeting na lang po natin, and please pakihintay na lang po yung laboratory discussions po natin sa ating Google Class. Ingat po. Bye-bye. Thank you for attending our class. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po, ma'am. Bye po. Bye-bye. Thank you. Ingat po, ma'am. Thank you po, ma'am.